Bilang lalaki, ay ramdam kong nag-init ang katawan ko sa nakikita ko sa harapan ko. Lalo at malakas ang impluwensya ng alak sa katawan at isip ko noon. Bigla niya akong hinalikan hanggang sa bumagsak kami sa kama at nasa ibabaw na niya ako. At doon nga mismo ay may nangyari sa amin. Hindi ko alam kung ilang beses pero naalala ko ay nakatulog na ako pagkatapos. Paggising ko kinabukasan ay gulat na gulat ako dahil magkatabi pa rin kami sa kama ko at parehong nakahubad. I immediately ran to the bathroom at naligo. Pagkatapos, nagbihis ako at lumabas ng kwarto at nagpunta sa mga kaibigan ko dahil gulong-gulo ang isip ko sa nangyari. It was not my first sex, but I never expected something like that to happen between us. Lalo na at halos kapatid na ang turing ko kay Catrice. Pero bago matapos ang araw ding iyon ay nakapag-usap kami ni Catrice at abot langit ang paghingi ko ng tawad sa kanya. Nangako kami sa isa't isa na walang pagsasabihan nito at kakalimutan na ang lahat. Kaya nagtataka ako kung bakit bigla-bigla siyang isinusumbat niya sa akin ngayon. Look, Catrice, let's stop this. Walang patutunguhan ng usapang ito at pareho lang tayong mahihirapan. Hindi na mababago ang katotohanan ng mahal na mahal ko ang asawa ko at siya lang ang gusto kong makasama habang buhay. Buong katatagang pahayag ko sa kanya. Mahal? How about her, Charlie? Mahal ka ba niya? Gaano ko kasiguradong ikaw talaga ang gusto niya? You see, ako lang ang totoong nagmamahal sa'yo. Charlie, ako lang. Ngayon ay nagsusumamong sagot nito sa akin at niyakap pa ako. I tried to push her away, pero lalo lamang humigpit ang pagkakayakap niya sa bewang ko. Ano ba, Catrice, let me go! Pagalit na sigaw ko sa kanya. No, Charlie, you're mine. Hindi ka mahal ni Christina. Ako lang ang nagmamahal ng totoo sa'yo. Patuloy na saad nito. Nasaktan ako sa sinabi niyang iyon. Hindi ako mahal ni Christina, kaya buong lakas ko siyang itinulak para mapalayo sa akin. Tumigil ka na sa kabaliwan mo, Catrice. Kung hindi man ako mahal ni Christina, gagawin ko ang lahat para mahalin din niya ako. Sagot ko, saka ko siya iniwang umiiyak. Hindi ko na matagalan ang kahibangan niya, kaya kinailangan ko ng lumayo bago ko pa siya masaktan. Pagbaba ko ay nakasalubungan ko si Ate Clarice. Oh, brother, where did you go? Your wife is looking for you, she informed me with a worried look. I was just looking for my phone, ate. Don't worry, I'll come to her now. Thanks, I answered and she just nodded to me. Hindi ko agad nahanap si Christina dahil wala naman ito sa table na nakalaan para sa amin. Nandoon ang kaibigan niya at sinabing hinahanap din daw ako ng asawa ko. Then, I was interrupted nang biglang lumapit sa akin ng ilan sa mga miyembro ng board of members ng kumpanya. Nagulat din ako dahil bigla na lang sumulpot si Catrice sa tabi ko at mabilis na kumapit sa braso ko. Gusto ko mang alisin ang mga kamay niya ay ayoko namang mapaya ito sa mga bisita. Kaya pinagbigyan ko na lamang muna. Nakahinga lang ako ng maluwag nang magpaalam ito upang pumunta sa washroom. And a few more minutes, I saw my stunning wife wearing a glittering gray gown that's showing her very tempting curves. Habang ninanamnam ko ang sakit ng nasasaksihan ko ngayon, ay biglang nagring ang cellphone na hawak ko. Si Chloe ang tumatawag, kaya maingat kong pinahid ang mga luha ko at huminga ng malalim bago ko sinagot ang tawag. Girl, nasan ka na? Nandito na ang asawa mo, tinahanap ka kanina pa. Kaya lang iyon kasama na yung Catrice. Kung makalingki sa asawa mo, akala mo siya ang misis. Iritadong sabi nito sa akin. Pabalik na ako riyan. Nandito lang ako saglit sa washroom. Pagsisinungaling ko. Sige, bilisan mo at mukhang may gustong umagaw ng trono mo. May bahid ng inis pa rin sa tinig niya. Kaya kunwari ay natawa na lamang ako. Pinsan niya yan,
Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Pagbibigay alam ko sa kanya. Matalas talaga ang mata at pakiramdam ng kaibigan kong ito. Kaya hindi makalalampas sa kanya ang mga ganitong kaganapan. Pero ayokong patulan ang duda niya dahil lalo lamang akong masasaktan. Pinsan? Bakit ganun? Parang ang lagkit tumingin kay Charlie. Parang may pagnanasa. Dudang tanong nito. Ay naku, ikaw talaga? Sige na, pag-walang bahala ko sa sinabi niya. Dumiretso ako sa washroom para mag-retouch. Siniguro ko munang walang makahalata na umiiyak ako kani-kanina lang. Paglabas ko ay naroon si Catrice at tila inaantay talaga ang paglabas ko. Hi! Nakangiting bati nito. Nagulat man ako dahil maayos ang pakikitungo niya sa akin. Ngumiti pa rin ako bilang respeto. Hi! Tugon ko. Ang awkward ng pakiramdam ko ngayon. I heard from my mom that you're looking for Charlie. Pasensya na ha. Medyo napasarap lang ang kwentuhan namin kanina. Kaya hindi namin namalayan ng oras. Nakangiting pahayag nito sa akin. Mukhang masayang masaya ito ngayon. Ewan ko lang, pero parang pinamumukha niya sa akin na mahalaga siya kay Charlie. Kaya hindi siya nito maiwan-iwan kaagad. Ganun ba? Sige ha, hinahanap na kasi nila ako. Paalam ko sa kanya, ngunit muli itong nagsalita. Siya nga pala, pasensya na sa nangyari dati. Siguro nga ay naging impulsive lang ako. Hinging paumanhin ito. Pero wala akong maramdamang senseridad sa tono niya. Ganoon pa man, mas gugustuhin kong makipagkasundo kaysa magkagulo kaming muli. Ayoko rin namang naiipit ang asawa ko kapag nagkakagulo kaming dalawa. Okay lang iyon. Pasensya ka na rin kung nasabi kong ampon ka. Galit lang ako noon, pero wala naman akong masamang ibig sabihin. Tugon ko at saka ako ngumiti. Medyo dumilim ang mukha niya sa pagbanggit ko ng ampon, pero agad din iyong nawala at napalitan ng ngiti. Friends? Alok nito at inilahad pa ang kamay sa akin. Friends. Nakangiting tinanggap ko ang kamay niya. Kahit paano ay gumaan ng konti ang nararamdaman ko dahil okay na kami ni Catrice. Sana nga ay wala nang gusot na mangyayari sa pagitan naming muli. Agad akong nakita ni Charlie nang makabalik na ako sa table namin. Habang si Chloe naman ay nakasimangot at hindi ko malaman kung bakit. Pero bago ko pa siya tanungin, ay nakalapit na sa akin ng asawa ko. Where are you? I was looking for you, baby. Agad niyang sabi at hinapit pa ako sa bewang palapit sa kanya. I felt comforted the moment I have his warmth against me. I was looking for you too. Siguro ay nagkasalisi tayo. Mataman lang akong nakatitig sa kanya habang sumasagot. Hindi ko alam, pero parang gusto ko na namang maiyak. Ang dami kong gustong itanong sa kanya, pero wala akong lakas ng loob. Gusto ko siyang kumprontahin kung bakit si Catrice ang kasama niya kanina at hindi ako. Pero isang masuyong tingin lamang niya ay tiklop na naman ako. Hey, you look pale. May masakit ba sa'yo? Okay ka lang ba? Punong-puno ng pag-aalala ang tinig niya, kaya nalusaw na naman ang lahat ng agam-agam sa isip ko. Siguro, kakausapin ko na lamang siya mamaya pagkatapos ng party. Hi, Charlie. Saan ka ba nanggaling kanina? At hindi ka mahanap nitong si Christina? Alalang-alala pa naman siya sa'yo. Kanina, akala niya kung napaano ka na. Usisa ni Chloe. Pinanlakihan ko siya ng mata dahil naunahan pa akong magtanong. May pagkamahadera talaga minsan itong kaibigan ko. Inalayan muna ako ni Charlie na makaupo, saka rin siya umupo sa tabi ko bago sumagot. May inasikaso lang akong saglit kanina. Matipid na sagot nito saka tumingin sa akin. I'm sorry for worrying you, baby. But I'm alright. Nakangiting tugon nito sa akin, saka ako binigyan ng mabilis na halik sa mga labi. Namula agad ang mukha ko
dahil ang daming tao ngayon tapos bigla na lamang siyang nangahalik. Hey, don't do that. There's a lot of people here. Nahihiyang saway ko sa kanya. Alam kong namumula na naman ang mukha ko ngayon. Pati si Chloe ay lihim na nangingiti sa kinauupuan niya. What's wrong? You are my wife at pwede kitang halikan kahit kailan at saan ko gusto. I don't care about what other people will think or say. Ikaw lang ang pinakamahalaga sa akin. Madamdaming sagot nito. My God, ang gwapo-gwapo na nga niya. Tapos ganito pa siya magsalita. Sana lang ako lulugar. Ang hirap kumalma kapag ganito. Ano ba yan? Dito pa kayo nang gaganyanan? Nakakainis. Mang-iinggit ba? Biglang sabad naman ni Chloe na mukhang aburidong-aburido sa buhay. And this time, hindi ko na napigilang matawa sa hitsura niya. Siya lang naman ang hindi sweet sa akin. Kunwari nagtatampong sumbong ni Charlie, kaya mahina ko siyang napalo sa braso niya. Naku Charlie, huwag mong paiiyakin yung kaibigan ko ha. Lintik lang ang walang ganti. Parang nanay na biglang nag-warning naman itong kaibigan ko. Sinamaan ko na lamang siya ng tingin pero tinaasan lamang ako ng kilay. That's not going to happen. I won't hurt her. Seryosong sagot naman ni Charlie saka lumingon sa akin kaya nginitian ko na lamang siya. Hi guys! May I join you? Tinig ni Catrice ang nagpalingon sa aming lahat. Kitang-kita kong biglang umasim ang mukha ng kaibigan ko kaya tinaasan ko siya ng kilay pero nagkibit balikat lang ito. You should accompany your mother, Catrice. Si Charles ang sumagot. Biglang sumeryoso ang mukha ni Catrice at kahit hindi siya pinayagan ni Charlie na makashare sa table namin ay umikot siya at naupo sa kanang bahagi ko. Ngayon ay nakaupo na siya sa pagitan ni Charlie at Chloe. Pasimple namang lumayo ng konti ang kaibigan ko. Ayoko nga ron. Puro matatanda ang kasama niya. Saka, huwag kang mag-alala Charlie. Okay na kami ni Christina, right Christina? Sabi nito at lumingin sa akin na parang makuha ang sagot ko. Yeah, that's right. Maikling tugon ko at tumango bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. But Charlie remained quiet at hindi na muling nagsalita. Catrice, siya pala si Chloe ang best friend ko. Chloe si Catrice, pinsan ni Charlie. Pagpapakilala ko sa dalawa para naman hindi lalong maging awkward yung situation. Hi Catrice, nakangiting bati ng kaibigan ko pero alam kong labag sa loob niya ang ginawa. Mabuti na lamang at mahinahon pa rin naman ang asal niya rito. Hi, parang walang buhay na tugon naman ni Catrice sa kanya. Naagaw ang atensyon ng lahat nang biglang magsalita ang MC para sa pagpapatuloy ng party. At this juncture, may we all welcome the main reason for the celebration tonight. They are none other than Mr. and Mrs. Philip Moretti, and let's give them big round of applause. Please? Anunsyo ng tagapagsalita, kaya lahat kami ay humarap sa mini stage at pumalakpak. Nang ganap nang makakiyat sa stage ang mga magulang ni Charlie, ay nagbigay lang ng maikling speech ang daddy niya. Saka muling nagpatuloy ang kasiyahan. At nang dumako na para sa pagsasayaw ang programa, ay agad na hinawakan ni Charlie ang mga kamay ko. Charlie, I love this song. Let's have this dance. Anyaya ni Catrice kay Charles at lumingon ng asawa ko sa kanya. I'm sorry Catrice, but I want to dance with my wife. Mahinahong tanggi nito at halatang nainis ito sa ginawa ni Charlie. Si Chloe naman ay umikot pa ang mata sa kapalihim na umirap. Go, 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 Charlie! Bagay na bagay talaga kayo ng best friend ko. Pangudyok pa ni Chloe na halata namang inaasar lamang si Catrice. Bigla tuloy akong kinabahan sa inasal niya dahil baka mag-away pa sila rito. Masyado pa namang palaban ng kaibigan kong ito. Let's go! Masuyong anyaya sa akin ni Charlie na napakalambing pa ng pagkakangiti. Okay, masiglang tugon ko at pumunta na nga kami sa gitna.
I heard low murmuring from the crowd. Such a pretty and enticing lady. You're one lucky man. Puri ng isang kaibigan ni Charlie na nasa lubong namin habang papunta kami sa dance floor. Nginitian at tinanguan lang niya ito pagkatapos ay lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa bewang ko. Very possessive ha? Komento pa ng isang kaibigan niya, ngunit tinapunan lamang niya ito ng masamang tingin. Natawa lamang ito sa reaksyon niya. Habang sumasayaw na kami, ay hindi ko mapigilang mag-blush dahil ang higpit ng pagkakapulupot ng kamay ni Charlie sa bewang ko. At medyo naaasiwa ako dahil alam kong maraming mga matang nakasubaybay sa aming dalawa ngayon. You are the most beautiful here now. Pabulong na papuri nito sa akin at napangiti naman ako. Talaga? Bakit mukhang hindi ka naman excited makita ako? Hindi nga kita nakita kaagad kanina pagbaba ko. Akala ko pa naman isasalubungin mo ako sa hagdan. May pagtatampong sagot nito. I'm sorry. I was actually looking for my phone earlier at hanggang ngayon ay hindi ko pa nakikita. Saad nito. He looked pissed right now. Bakit? Anong nangyari sa cellphone mo? Takang tanong ko. Kaya siguro hindi ko siya matawagan kanina. Iyon pala ay nawawala ang phone niya. I really don't know until now. Akala ko nga naiwan ko sa room natin. Pero nung bumalik ako, wala naman roon. Medyo inis na sagot nito. Kaya tumango na lamang ako. Hindi naman makalat na tao si Charlie. In fact, napakaselan niya sa lahat ng gamit niya. Kaya nakakapagtaka talaga kung biglang mawala ang cellphone niya. Kaya siguro medyo nairita siya nang maalala ito. But Catrice told me na magkasama kayo kanina. Dagdag kong tanong. Nakasalubong ko lamang siya sa koridor kanina. Maingat niyang tugon. Sa itsura ng mukha niya ngayon ay parang ayaw niyang pahabain ng usapan tungkol kay Catrice, kaya hindi na ako nangulit pa. Pagkatapos ng nakauubos ng utak na finals, sa wakas, natapos din. We are now currently boarding our private jet for his so-called honeymoon tour. So, what is our first destination? Tanong ko sa kanya nang makaupo na ako. Paris. That's your favorite place, right? He answered smiling but I threw him a dismayed look. That's my second favorite. You don't know my most favorite place? May halong pagtatampong tanong ko sa kanya. Wait, I thought Paris is your favorite. Kinakabahang tanong nito pero umiling ako kaya parang nataranta siya. Mariin kong pinagdikit ang mga labi ko para pigilan ang pagsilay ng ngiti. Natatawa kasi ako sa hitsura ng mukha niya ngayon. I just can't imagine that the dominant and fierce Charlie Moretti is almost fidgeting nervously in front of me. If not Paris, then what? Nag-aalalang tanong nito. Natutuwa talaga ako sa anxious looks niya. Feeling ko tuloy, mahal na mahal niya talaga ako. Medyo nagigilty nga ako, kaya napagpasyahan kong sabihin na lang. Greece. That's my number one. I just love Greek mythology and I always wanted to explore that country. Sagot ko. Pero alanganin pa rin itong napangiti. I'm sorry baby. I will do better next time. Malungkot na sambit nito. Hey, it's alright, ano ka ba? Pang-aalo ko sa kanya habang natatawa sa lukot niyang mukha. In all fairness, mas hot siyang tingnan kapag seryoso ang mukha niya. Greece? Then, he said and went to the front to give instructions to the pilot for the change in our destination. Sa buong panahon ng biyahe namin papuntang Greece ay napakalambing at napakamaalaga ng asawa ko. Ang hindi ko lang masyadong kursunada ay ang pagiging mapusok niya. Ilang beses nang muntik mauwi sa pagtatalik ang walang patid na mga halik at haplos niya. Hindi naman sa ayaw ko, kaya lang, hello,
nasa biyahe kami. At kahit may privacy kami rito, hindi pa rin ako komportable, lalo na at alam kong nasa paligid lang ang mga crew. I will never want someone else hearing our moans, especially his loud groans and grunts. I really hate waiting, baby. Reklamo nito na parang bata. Imbes na mainis ay natatawa na lamang ako sa mga hirit niya. Siya ang tipo ng lalaki na hindi ka magsasawang titigan dahil sa ganda ng mga mata niya. Ang those sinful lips that could make me forget everything in the world. Alam mo, mas magandang magkwentuhan na lang tayo. I mean, let's share more things about ourselves to each other. Ganon. Suggestion ko. Tutol man ang kalooban niya, ay pumayag naman siya. Alright, what do you want to know about me? Nakangiting tanong nito, pero ang isang kamay ay nasa hita ko, kaya tinanggal ko muna ito bago sumagot. Halatang halata sa mukha niya ang pagkadisgusto sa ginawa ko, pero binaliwala ko lamang siya. Ano yung talagang pangarap mo para sa sarili mo kung hindi ka naging businessman? Tanong ko. Curious talaga ako kung may iba-iba siyang gusto maliban pa sa pagiging negosyante. Siyempre, baka gusto lamang niyang sumunod sa yapak ng daddy niya. Pero what if may iba talaga siyang gusto, di ba? Well, you won't believe it. But I love to sing. When I was younger, I dreamed to become a musician. But I stopped pursuing it because my dad said, it's just a waste of time. May bakas na kalungkutan at panghihinayang sa boses niya. Bigla ko tuloy na imagine kung paano siya kumanta. 10 taon na kaming magkakilala, pero kahit minsan hindi ko pa siya narinig o nabalitaan man lang na kumanta. Nasa tamang edad ka na at napatunayan mo na rin ang sarili mo sa daddy mo, maliban sa mga ginawa mo para mapalago ang kumpanya ninyo. May mga sarili ka na ring business. Siguro naman, it's time na gawin mo na kung ano yung gusto mo, diba? Pahayag ko. Natawa lamang ito sa sinabi ko, kaya bigla tuloy akong nanghinayang. Kasi kung magaling siyang kumanta or tumugtog, sigurado pagkakaguluhan siya. Sa gwapo ba naman niyang iyan? Kahit si Christian Grey ay mahihiyang tumabi. Minsan nga, kahit hindi naman ganun kagaling kumanta, basta gwapo o maganda, tinatangkilik ng marami. I would love to, but I'm more interested to spend more time with you than to focus on my music. Makahulog ang sabi nito. Maliban sa akin, mayroon ka pa bang ibang babaeng nagustuhan? Yung sineryoso mo? Yung ganun? Tanong kong ulit. Biglang sumeryoso at lumalim ang pagkakatitig sa akin ito. Kinabahan tuloy ako dahil pakiramdam ko ay bigla na lamang siyang may gagawin. Honestly, I tried liking someone else. I really did try. I had girlfriends and flings, but none of them made me feel the way you did. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong 8 years old ka palang i-crush na kita? Literal na napanganga talaga ako sa huling sinabi niya. Ano raw? What? Gulat na tanong ko. Nagpakawala pa ito ng mahinang tawa bago nagpatuloy. It was my 18th birthday celebration when I met you for the first time. Noong mga panahong yun, pakiramdam ko ay para akong primary school boy na nakakita ng crush niya. You were so charming and adorable that time. Everything about you is so cute and likable. Kaya mula noon hindi ka na naalis sa isip ko. Pagtatapat nito, natameme ako sa sinabi niya dahil parang ang hirap paniwalaan. Parang ang hirap maniwala na ang isang Charlie Moretti ay mag-aaksaya ng panahon para paglaanan ako ng oras habang napapalibutan siya ng magaganda at mas mayayamang mga kababaihan. Then,
Gusto kong ituloy niya ang kwento niya. Dahil aaminin kong kinikilig ako, pinipigilan ko lamang ang sarili kong magpahalata sa kanya. Then, kung maaalala mo, madalas akong nagpupunta sa school mo nung high school ka hanggang mag-college. Pagpapatuloy nito at tumango ako. Iyon ay dahil gusto kitang bantayan. Parang nahiya pa ito sa sinabi. Napakunot naman ang noo ko. Bantayan? Why? Takang tanong ko. Because I hated it when boys came near you or even courted you. I wanted so badly to beat them all for even having the nerve to try taking you away from me. Kaya ginawa ko ang lahat para walang makalapit sa'yo or makapanligaw man lang. Tagumpay naman ako. Maliban lang dun sa Dave na iyon na halos laging nakabuntot sa'yo. Sagot nito at medyo gigil pa sa huling mga sinabi niya. Ang ibig mong sabihin, hindi totoong napadaan ka lamang sa school noon kung hindi talagang sinasadya mong pumunta. Hindi makapaniwalang tanong ko. Kaya pala nagtataka ako kung bakit parang biglang naging alangan ang mga boys sa akin. Akala ko naman ay dahil tinatarayan ko sila minsan. Iyon naman pala. I'm sorry baby. I just want to make sure na walang makakaagaw sa'yo sa akin. Seryosong saad nito. Kinakapa ko ang puso ko kung galit ba ako sa ginawa niya. Pero mas nangingibabaw iyong pagkamangha ko dahil hindi ko akalaing ganyan pala kalalim ang obsession niya sa akin. Bigla tuloy akong nakaramdam ng takot dahil maaring sa isang pagkakamali ko, pwede siyang mapahamak o makapanakit ng tao nang dahil lang sa akin. Are you mad at me? Malungkot na tanong nito. Marahil ay napansin niya ang pagbabago sa hitsura ko. Pero umiling ako kasi hindi naman ako galit sa kanya. Medyo natakot nga lang ng konti. So, ibig sabihin ba nun? Pinakasalan mo ko hindi dahil sa kagustuhan ng mga magulang natin, kundi dahil sa akin talaga? Sinikap kong tumingin ng diretso sa mga mata niya dahil gusto kong malaman ang totoo. Kahit ilang beses na niyang sinabing mahal niya ako, ay may bahagi pa rin ng puso ko ang hindi ganap na naniniwala. Bahagya siyang lumapit sa akin at pagkatapos ay ginawaran ako ng banayad na halik. Automatikong napapikit ako dahil sa tamis ng halik na iyon hanggang sa unti-unting lumalalim at nagiging mapusok. Kaya kailangan kong ilagay sa ibabaw ng dibdib niya ang mga kamay ko at marahan siyang itulak palayo sa akin. Napuno na naman ng pagnanasa ang mga mata niya nang salubungin ang mga tingin ko. The answer to your question is yes. Actually, it's not our parents who initiated the wedding. It was me. I asked my dad that I want to marry you. I only used their friendship para mapapayag ko siya kaagad. And immediately, he called your dad. And that's it. Pag-amin pa nito. Ngayon ay believe na talaga ako sa talino niya at sa galing niyang magplano ng mga bagay-bagay. Lalo ko lamang napatunayan na kapag may gusto siya, hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakakamtan. No wonder, napaka-successful niya sa buhay. It's all because he doesn't give up. Parang may sariling isip ang kamay ko at hinaplos ko ang mukha niya. Hinawakan naman niya ito at hinanlikan. Kaya napangiti ako sa kanya. Sana nung umpisa pa lang ganyan ka nakasweet. E di sana, hindi ko na binalak tumakas noong araw ng kasal natin. Saad ko. May gumuhit na sakit sa puso ko nang makita ko ang lungkot sa mga mata niya dahil sa sinabi ko. Takot at galit ang naramdaman ko noong araw na iyon. Dahil akala ko ay iiwan mo na talaga ako at sasama ka na sa Dave na iyon. Paano kung hindi ko narinig ang pag-uusap nyo? Paano kung hindi ko agad nalaman? I would have gone crazy by now. Mabigat ang loob na pagtatapat nito.
Nasasaktan ako dahil ngayon ko lamang nare-realize kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya dahil sa akin. He liked me in secret, but all I wanted before was to run away from him and his life. Kaya ngayon ay nilalamon ako ng matinding guilt at hindi ko na napigilan ang mga luha ko sa pagdaloy. Hey, baby, what's wrong? Did I say something that offend you? I'm really sorry. Please don't cry. Nag-aalala lang sa saad nito habang ikinulong ako sa mga bisig niya at marahang inaalo. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak ng ganito. Basta ang alam ko lamang, nasasaktan ako dahil nasaktan ko siya. Bakit ganun? Bakit ayaw kong nasaktan siya? O kaya inahihirapan dahil sa akin? Pagmamahal na ba ang nararamdaman ko para sa kanya? Mahal ko na rin ba ang asawa ko? Paano mo nasabing mahal mo talaga ako? Nag-angat ako ng mukha at tinanong ko siya. Wala akong alam tungkol sa pag-ibig, kaya gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam.